Lumaki ako sa Bucas area, sa Payatas. Alam naman natin na yung Payatas is talagang ano siya, nandun yung Tambakan, nandun yung Smoky Mountain, nandun din yung maraming junk shop, maraming kalat. So, yun yung environment ko nung bata ako, lumaki ako sa mga ganun. So, yung mga recycled na materials is typical na nakikita ko araw-araw. Siguro yun, balang araw baka sakali may magawa ako tungkol doon kasi nga sobrang yung lugar namin sobrang parang kilala siya na mahirap eh. Talagang kahit gusto ko mag-aral ng fine arts or kahit ano tungkol sa art, hindi talaga natuloy. Kasi walang means, walang kaya yung magulang ko para supportahan yung gusto ko. So nag-aral ako ibang kurso, tsaka self-supporting pa din ako. Nung bumalik ako galing ng Middle East, nagkaroon ako ng pagkakataon makapagtayo ng maliit na metal fabrication, metalier. So, gumagawa kami ng mga steel windows, mga steel gates, mga trusses, more on construction. May mga times na hindi naman laging may trabaho. Pag wala akong ginagawa, yung mga scrap ko sa shop, nagbubuo na lang ako ng mga maliliit na pwedeng paglibangan para yung oras hindi naman mamatay sa shop para tuloy-tuloy pa din yung trabaho. So doon nag-start yun. Gumawa ako ng mga maliliit na motor, maliliit na mga tangke, mga helicopters. So naipon yun eh, naipon ko siya. Hindi ko naman alam na yung ginagawa ko is art na pala. One time, merong isang taga-media, taga-network na dito sa local sa Pilipinas na nakakita, nakapansin dun sa mga ginagawa ko. So tinanong niya ako kung pwede niya raw bang i-feature sa isang TV show. Actually, radio siya radio show. Interview lang. So, pumayag ako kasi sabi ko, okay naman. Hindi naman ako lalabas sa TV, sa radyo lang. Pero nung nandun na kami sa studio, nakita rin ng mga taga-TV. So, after nung interview ko sa radyo, nag-request na rin yung TV network na interviewin ako sa isang TV show. So doon siya nag-start, nung na-feature na siya sa TV, may tumawag na gallery. Tinatanong nila kung gusto kong i-exhibit yung mga gawa ko. So talagang hindi ko yung inaasahan, parang nagulat ako biglang-bigla, out of nowhere na lang, biglang artist ka na. So doon nag-start yung product ko sa art na talagang nandun ako sa art scene. Naalala ko nung bata ako, mahilig ako maglaro eh. Siyempre, nung araw, hindi naman kasi mayaman ng mga magulang ko para ibili ako ng mga gandang laruan. So, napipilitan kang gumawa na lang ng sarili mong mga laruan na bubuuin mo kung ano-anong mapupulot mo, kung ano-anong makikita mo na available. Tapos, one time, may nakita ako na mama na ano siya eh, parang special din siya na parang tanggrasa, na namumulot din ng mga gano'n. Sinundan ko siya sa bahay niya. Nakita ko yung pagpasok ko doon sa bahay niya. Minsan sumilip ako nang wala siya. Nakita ko yung mga nakasabit na mga pinulot niya na parang sa tingin ko, parang ang tingin ko ang yaman-yaman niya dahil ang dami-dami niyang koleksyon. Doon ko naisip yung mangolekta na rin ng mga mapupulot as gagawin kong laruan. So siya yung nag-trigger na sana ganun din, makakolekt din ako ng mga ganun para mabuo ko, para marami din akong laruan. Siguro doon siya talaga nag-start. Ano ko noon eh, siguro mga 10 years old, 12 years old. So, ganun katindi yung passion ko na makabuo ng laruan. Siguro, yun din na nag-connect sa akin sa art ngayon. Dahil yung mga ginagawa kong mga artworks is galing pa rin sa mga recycle, tsaka sa mga bagay na pinupulot. Talagang sa akin, yung influensya ng scraps malaki. Pangalawa is yung availability ng materials. Sobrang dami ng scrap, sobrang dami ng mga basura na nakakalat sa atin dito sa Pilipinas. Sabi ko nga sa isang interview ko, kahit hindi ko maubos yung lahat ng scraps na yon, imposible naman talaga na maubos mo. Pero yung magkaroon ka ma-inspire mo yung iba na gawin yung ginagawa mo, or makita nila na hindi naman lahat ng tinatapon kailangan basura ang tawag. Pwede rin siyang i-recycle, pwede siyang gawing mas importante pa sa ibang bagay. So siguro yun yung pinaka
pinaka nag-trigger sa akin na mag-stick sa ganitong klase ng material sa art. Makatulong kahit papaano sa kalikasan, sa paggawa ng mga bagay na importante na manggagaling dun sa mga ikinalat ng iba. Doon lang, kahit hindi siguro mabili yung art mo, makita lang ng tao, masaya ka na nakagawa ka ng gano'n. Work is so steampunk. Sabi ko, ano yung steampunk? Hindi ko talaga siya alam. So I started to Google it, tinignan ko sa internet. Parang nahook ako masyado dahil lahat ng mga ginagamit na material sa paggawa ng isang steampunk is yun yung mga ginagamit ko. Like mga gears, mga cogs, mga gauges. Ang steampunk kasi is ano siya, Victorian era, Industrial Revolution, na what if kung hindi na-invento yung electricity, siguro everything is running from steam. So, sabi ko sa sarili ko, siguro mas okay kung embrace ko na lang ng full yung steampunk para magkaroon ako ng sariling genre dito sa art na ginagawa ko. So, noong 2013, January, sinabi ko sa sarili ko na steampunk artist ako. Pagiging artist, kailangan din talaga siguro ng tamang mood. Sabi nga nila, yung mga artist, kailangan talaga relax. Kailangan talaga kaya niyang gumawa ng maayos yung pakiramdam niya. Ako, kailangan ko din, especially pag weekends, kailangan mong lumabas para kahit paano ma-unwind, tsaka makuha mo yung mood pagdating ng weekends. So, ang ginagawa ko is more on connections pa rin sa nature. Nag-trail kami, nagmumotor. Iba rin kasi yung pakiramdam na ma-unwind ka doon sa loob ng bundok, sa gubat. Tsaka doon din ako nagkakaroon ng time na lalong mapalapit sa nature. Lalong makita yung ganda ng kalikasan. So pagdating namin ng Lunes, magaan na yung pakiramdam mo. Pwede ka na namang gumawa dahil start ka. Sa ngayon, 8 years na ako na gumagawa ng art dito sa Pilipinas. Masasabi ko na kontento naman ako doon sa nangyari sa career ko as an artist here. Kasi marami namang mga sumuporta sa atin. Hindi lang dito sa atin, pati sa ibang bansa. Tsaka in a way, nakakatulong rin tayo. May mga charity works kami na ginagawa sa Hong Kong. Na imagine mo yung mga contribution natin na nagagaling sa scraps. Is nakakatulong para ibalik naman doon sa ibang mahihirap. So ang sarap ng pakiramdam na imagine mo yung mga nakakalat lang na ganyan is na ibabalik ng tulong talaga sa mga tao na nangailangan. Sabi ko nga, kung hanggang kaya kong gumawa, hanggang kaya ng katawan ko gumawa ng artworks, hanggang kaya kong kumuha ng mga materyales na i-recycle para gawing artworks, is yun pa rin ang gagawin ko. Hindi ako titigil hanggang kaya ko. Kasi yun yung fulfillment mo as an artist. Na hindi lang kumikita ka ng pera. Yung feeling na nakakatulong ka sa iba, lalo na sa kalikasan, is ang laki-laking bagay sa aming mga artist. Dapat talaga yung art galing sa puso, galing sa totoong gusto mong gawin sa buhay mo dahil doon ka lang magkakaroon ng tamang direksyon. Sa mga artist na gustong sumunod or gumawa nitong ginagawa namin is sige lang, huwag kayong susuko. Pag tama yung ginagawa, siguradong merong magandang magiging resulta.